Itong dalawang taong to, si Simen Lialgo at Wesley Lialgo, meron silang baptismal certificate coming from a church in Caloocan called Parokya ng San Roque. We went to that parish to ask for details and nag-issue sila ng negative certification, no, na walang ganun na baptismal record, no, in their parish. Itong baptismal certificate na binigay sa Caloocan is spurious, fake. Finake nila yon, no. Our staff had to talk to the parish priest doon to be sure, no. Ang punto dito, fraud at source, no, na information na binibigay mali-mali, even yung attachments, supporting documents, fake lang. Dalawang lalaking kapatid ni Mayor Alice Goo, bistado na. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Peke raw ang baptismal birth certificate ng dalawang lalaking kapatid ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Goo na isinumiti noon sa Caloocan Civil Registry. Yan ang nakumpirma ni Senator Sherwin Gatchalian nang magtungo ang kanyang team sa San Roque Cathedral Church, kung saan umano bininyagan sina Simen at Wesley Lialgo. Sa sulat kay Senator Gatchalian ng parochial vicar ng simbahan na si Father Leo Pipito, sinabi niyang walang kahit anong baptismal record ng Go Brothers sa kanilang simbahan. So, in other words, itong baptismal certificate na binigay sa Caloocan is spurious, fake, no? Finake nila yon, no? In fact, our staff had to talk to the parish priest doon to be sure, no? Hindi naman nakausap ng Senado ang naglakad ng rate registration ng Go Brothers na si Antonio Alcalde dahil pumanaw na raw ito. Hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin sina Simen at Wesley na pinaa-aresto na rin ng Senado. All right, let's start first with that damning revelation on 1,500 fake birth certificates issued issued from Davao del Sur, a barangay there, an area there, 1,500, mostly to Chinese nationals. Let's talk about just the scope of that revelation. So it seems we were reasonable in worrying habang iniimbestiga si Guo Huaping o Mayor Alice Guo, worrying about nag-iisa lang ba siya or are there others? Kasi nakita natin sa kaso niya na, wow, so a foreign national could come to the Philippines, obtain what is later on found out to be an irregular birth certificate, pero gamit yung birth certificate na yon bilang Pilipino, nakakapagnegosyo siya dito, ganyang kalaking negosyo tulad ng isang Pogo Hub, use that Pogo Hub as a cover for various crimes, at the same time, win public office and serve inside our government, inside our state. So the scale of what is also now being investigated in another province of our country will tell us na dapat talaga to get to the bottom the roots of our problems with Pogo and with other businesses or political participation na maaring ginagawa nila under cover of fake Filipino birth certificates or other identification documents. Okay, with that revelation first, do you believe this worsened and really started even during the time of former President Duterte? His executive order allowing Pogos, but the fact that the fake birth certificates, more than 1,000, came ironically from Davao del Sur, his home province. Well, he's certainly that's part of his whole home region. And if you put two and two together, na panahon ni Duterte, open door policy, may EO tungkol sa Pogos, and then we find out that there's this proliferation of fake birth certificates mula din sa home region niya. Again, ibig sabihin, we have to get to the bottom. Gaano ba kalaki, kalawak, ka-interrelated itong buong Pogo phenomenon, and how have the
disruption or the distortion of government agencies and government processes tulad ng dapat regular na pag-i-issue ng birth certificates been used para pahigpitin yung kapit ni Duterte at ng mga kasosyo niya sa negosyo at sa politika sa ganitong mga pagkasangkapan ng government institutions and procedures natin. So, hopefully, hopefully. Magandang umaga sa inyo, Senator Sherwin Gatchalian, Good morning, ng Chairman po ng sir. Senate Ways and Means Committee. Hi, sir. Doris, good morning, Alvin. Nagbibiroan lang kami, Senator, ha? Sinasali ka lang namin, ha? Kasi ngayon lang, parang ngayon lang tayo mag-interview ng past 7 a.m. Oo Ay, nga. oo. Palaging alas 6 doon. Correct. Actually, nagulat rin ako na past 7 na. Pero, Hindi pa naman nagsisimula yung trabaho ninyo, Senator, maya-maya pa. hindi pa naman. But normally kasi sa umaga ako nagbabasa for yung mga gagawin for the day. Oo, pwede kita mo, nagbabasa talaga. Sana all. Kasi yung iba pong mga mambabatas hindi na nagbabasa eh. Winiwido na lang po eh. Hindi nila winiwido, ayaw nilang magbasa Tulad nino. dahil tungkol sa kanila yung balita, ayaw nila. Kanya-kanyang style yan, Alvin, Doris. Kanya-kanya. Aba, may ganun ka pa. Anyway, iba ngayon pag-uusapan natin, Senator, ha? For a change. Hindi na, Hindi pogo? muna pogo. Mamaya yung pogo Okay. dulo na yan, ha? Yung tungkol muna sa mga tollways natin, na meron na naman pala nakaambang mga increase sa Hala. toll fee. Ang Oo. pagkamahal-mahal na nga ng toll fee. Sobra. Oo. Anong sinabi ninyo sa hearing kahapon, Senator, na wag na munang magtaas yung NLEX at kung iba-iba pang mga tollway operators? Alvin, nagulat kami, no? Dahil itong mga operators, Alvin, naririnig mo? Opo, narinig po kita. Go ahead, sir. Oo, go. Nagulat kami dahil itong mga operators, meron silang dapat na sundan na mga tinatawag natin performance index. Kasama na dito yung RFID, kung sira o hindi, yung traffic sa mga toll booth at iba pa. Pero nagulat kami na hindi pala ito sinusundan ng TRB. Ang mga toll booth kasi or toll expressways, meron yung regulator na pinoprotektahan ang interest ng mga publiko at mananakay. At yung mga transport groups at transportation sector. Pero itong TRB, hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho dahil yung key performance index, itong mga dapat sinisigurado nilang magandang serbisyo, hindi nila ginagawa. Kaya kami dito sa Valenzuela, madalas pa rin namin nararanasan yung sirang RFID, kaya nagkaka-traffic. Ay, oo. Pag weekend, pag dumadaan kami sa Balintawak, all the way to Bulacan, traffic na kaagad. Tayo ang nagbabayad ng toll fees, pero ang kapalit na serbisyo, hindi maganda. Correct. At sa kabila niyan, tumataas pa yung presyo ng toll fees. Ito nga, Senator, kinukwento ko kay Alvin over the weekend, down din ang system nitong RFID dito naman sa SLEX. Skyway ba yan? Skyway. Ano yan? Ramon Ang naman yan. Oh, yun, Skyway. Kabila kasi NLEX, MVP. MVP. Oo. Correct. Kahapon po, nag-cause po talaga ng matinding traffic dahil hindi puro pila doon sa mga toll booth kasi nga wala kaming mga load. Correct. Kaya yan ang trabaho ng TRB na siguraduhin itong mga sistema ay 24/7 gumagana kasi isang aberya lang talagang tayo lahat ay maaabala eh. At marami sa atin ginagamit itong expressway para mabilis tayo makarating sa pinaroroonan natin kung sa destinasyon natin, kaya nga expressway. At tandaan natin, ito ay binabayaran natin lahat. Ibig sabihin, itong mga private operators naglalagay ng puhunan para gawin yung expressway, naglalagay sila ng puhunan para i-manage yung expressway, pero tayo rin ang eventually magbabayad lahat yan. Kaya dapat ang kapalit, magandang serbisyo. Pero nga, ang natuklasan namin itong regulator, yung TRB, yung Toll Regulatory Board, hindi niya ginagawa yung trabaho. Marami sa mga yung performance standards at performance index, hindi niya ginagawa. Sabi nga niya, binilang namin may 17 performance index doon, pero 2 lang ang pinapagana nila. At itong 2 pa, puro hindi mahigpit nilang pinapatupad. Kaya ito nakikita natin, hindi magandang serbisyo.
Hindi po kaya, Senator, dahil kasi ang pagkakalala ko, nung nagko-cover pa ako ng TRB, ang ginawa nila dyan, ini-stagger nila yung Okay. increase Ano ibig para sabihin? inutay-utay. Okay. Para hindi masyadong masakit. So parang kumbaga humahabol lang yung increase sa dapat talagang adjustment, Senator. Hindi kaya ganon? Alvin, yung increase naman, kung karapat-dapat, walang problema yan. Kailangan nating magbayad dahil nga puhunan yan ng pribadong sektor. At ako, aminado ako na kailangan din natin yung pribadong sektor para mamuhunan at gawin ng maayos itong mga tollways. Pero importante rin na ang kapalit nitong pagsisingil sa atin, magandang serbisyo. Ang hinihingi lang naman natin sa kanila ay maayos na RFID, walang traffic, at hindi bumabaha dahil itong bagyong Karina, nakita natin ilan sa mga expressway natin bumaha. Ibang mga kasamahan natin naipit to ng 4 hours to 6 hours. Kaya simple lang naman ang gusto ng mga mananakay at mga transport group, maayos at walang traffic. Okay, so ang gusto mo mangyari ay bago kayo magtaas dahil meron na namang nakaambang pagtaas, Correct. ayusin nyo muna. Correct. Magpakita muna kayo ng improvement at i-meet nyo muna yung KPI, yung Key Performance Indicators, index. Akala ko indicator yun bago kayo magtaas. Tama ka doon, Alvin, kasi ang simpleng paliwanag dito, ayusin nyo muna, dapat walang traffic, maayos yung RFID, at yung baha ay maayos bago kayo magtaas at maningil sa atin. Kasi baliktad tinataasan nila bago inaayos. Pero to be honest, ang haba ng panahon bago naaayos to. At aminado kahapon, in fact kahapon, ang former Secretary Singson, sabi nga niya, aminado sila na yung sistema nila dati ay sira-sira at hindi maganda yung patakbo at dapat nilang ulitin. So inaamin naman nitong mga private operators na may problema rin yung kanilang sistema. Pero ang importante dito yung nagbabaston Importante yung regulator. Ikaw, Alvin, alam mo, ERC sa kuryente, Opo. sa tollway naman, TRB. At importante na mahigpit yung TRB para itong mga private operators sumusunod at gagawin yung magandang serbisyo. Po, yung Teka lang, bago umusad, itong panukala sa NLEX lang, paano yung... hindi lahat, dapat. Lahat. Ayan. Marami kasi tayong expressway ngayon. Merong SLEX, may NLEX, alam ko meron pa sa Cavite. Ayun. Yung Cavitex. Tama. Tapos meron pang dito sa may north, sa may Pangasinan, meron pa. Tarlac, So, marami sa may tayong Tarlac. expressway na private sector. Ayun. Hindi, pero parang dalawa lang yung may-ari ng expressways. Either Ramon Ang or MVP. MVP. No, Senator? Yung sa Cavite, alam ko iba ang may-ari niyan Yung, Hindi ba San Miguel din yon? Hindi ako baka mali na ako, hindi na ako updated. Pero nung unang panahon, alam ko ibang may-ari niyan. Pero baka lang binili na siguro. Okay. So either Sorry, ano ka partner, partner, meron kang either tanong Tito Monca or Tito Manny. Ayan. Mamimili ka lang. Ako wala akong choice ngayon kasi taga-South ako. So, Tito Mon ako. Tito Monca. Kami sa kabila MVP. Ikaw kami. naman. Yung pinag-usapan namin ni Doris, yung senator, yung alam mo yung barrier, I don't know kung na-experience mo yan. Bakit sa Pilipinas, ba't ang bagal bumaba Ay, o oo. umangat ng barrier? Ba't sa ibang bansa parang, Ang bilis. saka iba wala ng barrier, Wala na, ano? dire-diretso. Ba't sa atin parang ang bagal? Napakagandang observation yan, Alvin. In fact, sa Valenzuela, kung matatandaan nyo, noong 2020, nagkaroon kami ng malaking away dyan, at eventually, naging barrier sa Valenzuela. Pero tama ka, ako marami rin tayong napupuntahan na iba't ibang bansa na dumadaan tayo sa tollway at karamihan, halos lahat wala ng barrier. Dahil kampante sila na pag dumaan ka doon, makakaltasan yung e-wallet mo. Dito sa atin, wala kasing tiwala doon sa e-wallet Kaya may barrier muna, siguraduhin makaltas yung e-wallet mo bago ka pakawalan. Hindi lumang technology na yan. Ngayon ay marami na. Meron ng facial recognition, meron ng plate number recognition. Kaya nga tinutulak rin namin itong mga operators na gumamit na ng pinaka-modernong teknolohiya dahil makaka-improve yan sa convenience ng ating mga motorista. Hindi siguro kahit lumang technology pa rin yung siguro bilis-bilis parang ang bagal. Ang bagal niyang umangat. Teknolohiya pinag-uusapan natin. Hindi nga mabasa agad May RFID Oo nga, sticker RFID na hindi mabasa. Hindi talaga mabasa. Hindi mabasa.
Ano yun, Senator? Batay doon sa investigasyon niyo kahapon, bakit daw hindi mabasa? Parang mahinang klase ng RFID yung binibigay sa atin? Dalawang dahilan, no? At inamin naman ng mga operators na yung kanilang sistema ay luma, yung kanilang sistema ay kailangan ng palitan at hindi na up to date. At pangalawa, yung hindi pa sila gumagamit ngayon ng plate number recognition. Sa ibang bansa kasi pag tumaan ka, kukunin yung plate number mo at alam na nila kung bayad ka o hindi. Kung hindi ka bayad at pumasok ko pa rin doon, next renewal mo ng sasakyan o lisensya ay meron ka ng multa. So, yung integrated yung kanilang sistema sa ibang bansa. Pero dito sa atin, hindi pa no? Wala pang ganun na teknolohiya, kaya kailangan may barrier pa. Dahil doon sa mga, let's say, marami rin kasing pasaway, pag lumampas ka doon, wala silang paraan para kaltasan yan o patungan yung pagre-renew mo ng lisensya. Opo. Tama, ganun yun, Kaya partner. nga, Anyway, so tingnan natin kung anong gagawin. Nangako naman ata yung TRB, sir, na hindi nila papayagan ng anumang pag-increase, di ba? Hindi, actually, to be honest about it, hindi malinaw na pangako, no? Kasi ang sabi, idadaling pa sa board. Pero kami, talagang desidido kami na pigilan itong pagtaas hanggang maayos itong yung tinatawag nating Key Performance Index. Kasi importante na, dalawang bagay kasi yan yung namuhunan, tsaka yung mga motorista, tayo mga mananakay. Dapat itong dalawa ay satisfied. Hindi lang masaya yung namuhunan, pero yung mga dumadaan doon, perwisyo naman. So, Alright. ang gusto lang naman natin, ayusin nila yung experience, yung traveling experience sa mga motorista. Tama. Tama. Pero bago tayo mag-travel, Senator, baka magkakalimutan na tayo tungkol sa mga pogo. Ano po ba ang latest dyan? Actually, tinatanong ko si Camille, ano ba latest sa Pogo? Oo. Parang nagsawa na yung tao sa puro Kaya nga, Pogo. at saka na-overshadow na nung victory ng ating mga Olympians. Actually, ang Senado, may bibigay din kay, meron kay Kaloy. Di ba, Senator, may bibigay din kayo kay Kaloy, Yulo? Meron din Ayan. ang Senado, no? Naghahanda rin kami ng aming cash prize at iba pang prizes. At congratulations, nakaka-inspired, no? Nakaka-inspire yung pagkapanalo ni ni Kaloy Yulo. At kailangan natin yan sa mga ganitong panahon na kailangan natin ng inspiration. May cash prize din from the Senate? Magkano naman from the Senate po? Inaayos pa ngayon, no? Hindi ko lang makomit dahil as an institution yung gagawin. Pero meron din kami nakahanda ng mga parangal, prizes, at cash prize. Medalya, meron pa pala siya. Lahat ngayon, talagang nakapunta na sa amin si Kaloy nung unang mga pagkapanalo niya. Pero ngayon kakaiba dahil 2 medals na yung kanyang Tama. nakuha. And we are also Hindi kaya, proud. hindi kaya bibigyan ng pogo si Easy. Anong bago sa Pogo? Anong update sa Pogo, Senator? As our parting question? Dalawa ang aming focus ngayon. No? Ngayon, zero in na namin yung dahilan kung bakit nagkaroon ng mga peking Pilipino. Kahapon pinagpatuloy yung hearing sa mga peking birth certificate at na-detect na natin na mayroong mga sindikato, may mga tao talagang gumagawa ng pera sa loob ng gobyerno, mga government employees sa pag-i-issue nitong peking birth certificate. Yung tuloy naman yung aming paghahanap doon sa mga mastermind sa PORAC at tinitingnan rin namin mga personalities na nasa likod nito at yun naman ang aming focus dito sa Pogo Hub sa PORAC. Opo. So, nasaan na po si Mayor? Yan. Wala na. May to be honest, may mga information ako nakuha over the weekend, no? Pero tuloy-tuloy pa rin man yung paggagalaw, no, ng PNP at NBI at pati na yung Senate Security. So, yun lang muna ang pwede kong masabi dito tungkol kay Alice Guo. Okay. Ayan. Sige, Mayor. Thank you. Maraming Thank you salamat. po, Mayor, sir. tuloy sabi ko. Senator.